Anong ginagawa mo dyan? Agad na tanong niya sa akin na nakakunot ang kilay. I am waiting for you. Mahina at baliwalang sagot ko naman. Tumayo ako nang binuksan ni Bella ang pinto ng unit nila. Come in, she said. Agad akong pumasok at umupo sa sofa, habang si Bella nagsali ng juice sa 2 baso bago umupo rin sa tapat ko. Where is Monica? Di na ako nagpaligoy-ligoy pa. Alam kong alam mo kung nasan siya. Please sabihin mo sa akin. Gusto ko siyang makausap, mababaliw na ako. Dagdag ko pa. Habang siya na may maring nakatingin lamang sa akin. Ilang araw na akong pabalik-balik dito. Ilang beses ko na rin ginawa ang payo ni Ivan, ngunit parang di naman umuubra. Umabot na ako sa puntong hindi ko na kaya pang maghintay at magpabalik-balik na lang. Bakit, Leonardo? Buo ka na ba? Tanong niya rin sa akin na kinabigla ko. What do you mean about that? I gave her a confused look while asking her. Hindi ko siya kaagad naintindihan at di ko alam kung ano bang ibig niyang sabihin sa binitawan niyang salita. Alam ko kung nasan si Monica. Kaya kong ituro kung nasan siya at kung gusto mo, sasamahan pa kita. But you need to be whole first before you face her. Monica is very innocent and you know that? Matalino siya pero aminado akong marami pa siyang dapat malaman. Dahil ilang taon din naman siyang kinulong ng magulang niya para lang maprotektahan sa masalimuot na mundo. Monica is brave to face those things that she's not used to deal with pero sinubukan niya. Sinubukan niya para makamit ang kalayaang hinahangad niya. Susuportahan ko siya sa lahat ng bagay na gusto niya pero hindi ko siya naprotektahan sa sakit na naramdaman niya ngayong umiibig na siya at ikaw ang dahilan sa lahat ng yun. Mahabang saan niya. Sa sinabi niyo ni Bella, napayuko ako. Alam kong di ganon kalaki ang tiwala niya sa kung ano bang nararamdaman ko para kay Monica. Ano nga bang dapat kong patunayan? Ano pa ba ang dapat kong maranasan at maramdaman? Para lang malaman nilang lahat na seryoso ko kay Monica. Now I'll ask you again, kung buo ka na ba? She said again after the long silence. Kasi Leonardo, kung hindi pa't patuloy mo pa rin binabalikan yung nakaraan ninyong dalawa ng ex mo, sorry pero hindi ko kaya ipagkatiwala sa iyong pinsan ko. Hindi man kami nagkasama na matagal ni Monica. Alam ko lahat ng pinagdaraanan niya. Alam kong hindi niya deserve na maging panakip-butas lang sa isang taong gustong kalimutan yung nakalipas. Hindi niya deserve na makaramdam ng guilt sa bagay na wala naman siyang kinalaman. At lalong hindi niya deserve masaktan kasi nagmahal lang naman siya. Muli niya panggiit bago nagpakawala ng buntong hininga. Tinitigan ko si Bella sa mata. Gusto kong malaman niya na seryoso ko. Gusto kong mabasa niyang lahat ng emosyon sa mata ko. Gusto kong iparamdam sa kanya na karapat-dapat akong pagkatiwalaan. Kung hindi pa ako buo ulit, bakit ako nasasaktan ngayon? Dahil wala yung taong tumulong para mabuo ako? Kung hindi pa ako buo at handa noon, anong tatawag ko sa nararamdaman ko ngayon? Dahil namimiss ko na si Monica. Miss ko na siya everyday. Kung hindi ako buo, Bella, siguro dahil wala yung taong bubuo sa akin. And that's her. Monica Trinidad, your cousin. Yung nagpapaikot ulit ng mundo ko sa normal na paraan. Yung araw-araw na nagpapatibok ng puso ko at nagpaparamdam sa akin ng buhay at nagpapagaling sa akin muli. Mariing sagot ko sa kanya. Peste? Di ko man lang namalayan tumulo na pala ang luha ko after I said those things to Bella. Gaano ako naging parang Becky sa pag-iyak sa harapan niya. Dapat malakas ang loob ko pero pagdating kay Monica, parang ang lambot-lambot ko. Tumayo na ako at aalis na sana, pero hinawakan ni Lenny ang braso ko kaya napaharap ulit ako sa kanya. Tutulungan kita kasi na-stress na ako sa love story ninyo. Hindi ako makasingit. Ang lagay lagi na lang akong extra. Aba, pangarap ko rin namang maging leading lady Malakas na saad niya. I got confused. Hindi ko rin talaga maintindihan ang ugali ni Bella. Ganyan din si Monica pero parang mas malala talaga ang pagiging weird niya. But even though she is the weirdest woman that I met, I'm still happy because she will help me. Kailangan ko lang talagang intindihin ng isang to. Kung kay Monica tatanda ako na maaga, baka naman dito sa pinsan niya, mawawala ako ng maraming iniisip at may pagkabaliw dahil sa kawirdohan niya. Monica's POV. Meanwhile, Monica was enjoying her life in the ranch. Medyo na-miss niya rin ang siriwang hangin sa lugar nila. I am enjoying the view while I'm here at the top of the mountain, riding my horse named Sky. Mataas ang bahagi ng rancho, kaya naman kapag umakyat ka pa pataas, matatanong mo ng kaparangan sa baba.
Tanaw din ang karagatan ng Mariveles, pati na ang mga kabahayan. This is my escape when I am here in our ranch. Malayo sa ingay at gulo ng syudad. Malayo sa polusyon at iba't ibang kalat na gawa rin ng mamamayan. Here in our ranch, I am the boss. Salita ko ang nasusunod at tanging boses ko lang ang papakinggan. But when my dad was around, hindi ako naririnig. Nanatili akong nakatago at nasa loob lang. Senyorita? Lumingon ako at nakita ko si Tata Kadjo kasama si Splash nang humarap ako sa kanila. Pinatatawag ka ni Don Juan. Giit niya pa. Tumango lang ako bilang tugon bago bumaba at lumapit sa kanya. Tata Kadjo, di ba ko binenta ni Dad itong si Splash? Maang natanong ko sa kanya. Hinawakan ko ang mukha ng kabayong gamit ni Tata Kadjo na si Splash. Marunong akong sumakay dahil pinilit akong nanay kong sanayin ako nung 15 anyos ako. Kung gusto ng tatay ko na maging firm and proper ako na laging susunod sa gusto niya, kabaliktaran naman ng nanay ko. Gusto niya matuto akong sumakay ng kabayo. Gusto niyang malaman kong lahat tungkol sa ranch. Sa aking ina, hindi ako damsel in distress. Pareho ko silang mahal kahit na nga ba nasasakal ako sa mga gusto nila. Di ko man lang magawa ang gusto ko. Nakakasakal, nakakapagod, pero wala ako ibang magagawa kundi ang sumunod. Binili to ni Sir Ivan kay Don Juan, senyorita. Pero ibinalik niya bago kayo bumalik dito galing Maynila. Sagot ni Tata Kadjo. So si Ivan palang nakabili. Anong gagawin ng bugok na yun sa kabayo mukhang wala naman siyang kaalam-alam sa mga hayop. Kahit na nga ba magkauri sila ni Splash, mukhang mas matured pa rin tong kabayo na si Splash kaysa sa bugok na Ivan na yon. Leonardo's POV. While Monica is enjoying her escape, nahihirapan namang itulak ni Leonardo ang kanyang sports car sa gitna ng maputik na kalsada malapit sa Mariveles. Go Leonardo, go! Matinis na sigaw ni Bella. Kung di lang talaga tong babaeng kasama ko, baka kanina ko pa binusalan ng bibig. Mula Manila hanggang dito sa lugar na ewan ko kung saan lupalop ng daigdig, na hindi malang tumigil kakabunganga. Itunting ako nagreklamo na sa kaingayan niya. At kung kailan nabaluho na kami sa maputik na daan, saka niya lang sinabi na may ibang daan na mas maayos naman pala, papunta ng Hacienda Trinidad. Bella, can you please shut your mouth for a moment? Iritang-irita kong bulyaw sa kanya. Ngunit imbes na manahimik, binilatan niya lang ako bago inirapan. At mas lalo lang akong nang asar. Matutuyuan talaga ako sa pesteng to. Kung tinutulungan mo ako magtulak dito, hindi ang daig mo pang binabayaran kapuputak, di sana naging silbi ka? It's hot and I am tired. It's also your fault by the way. Dagdag ko pang bulyaw sa kanya. Pakiramdam ko naliligo ako ng sariling pawis at ang sirang si Monica nagsasaya sa kagagahang ginagawa niya. Pumitas pa siya ng maraming dahon para gawing pom-pom para lang i-cheer ako. Dimwit! Hoy, pinapaalala ko lang na ikaw may gustong pumunta rito. Pasalamat ka nga sinamahan pa kita. Tsaka bakit kasi sports car pang ginamit mo? Pwede naman tayo mag-commute. Tricycle kasi ang ginagamit papuntang hacienda o kaya naman kabayo. At mukhang di mo alam yon, rich kid ka kasi. Mahabang sagot niya at nakapamewang pa nga. Alam mo yung pagod ka na, tapos may ngaw-ngaw na ngaw-ngaw sa likod mo. Ang sarap magwala. Kung di lang talaga para kay Monica, nun kang sumamang ko sa babaeng to. Hindi ko rin alam kung paano naging best friend to ni Chad eh. Sa bagay, pareho silang sira. Bilisan mong magtulak, Leonardo. Konting push na lang. Mag-1,000 tulak pa mararating na rin natin ang hacienda. Muli niya pang sigaw. At ayun na nga. Pumasok ako sa loob ng kotse at kinuha ang tape para lang ilagay sa bibig ni Bella. Hindi ko na siya matiis. Hindi ako makatayo ng 1 o 2 minuto. Nahihirapan akong itulak ang aking sasakyan habang ang babaeng yun daig niya pa si Glock 9. Humarap ako sa kanya dala ang tape na kinuha ko sa kotse bago iniamba sa kanya. Subukan mo talagang ilagay yan sa akin, ipapakulong kita. Pagbabanta niya naman. Ipakulong mo mukha mo. Akala niya yata uubra sa akin ang kawirdahan niya. Stress na ako sa kakabunganga mo, Bella. Kung tinutulungan mo ako magtulak, nagawa ka pa. But no, you annoyed me in the middle of this sunny and muddy road na kagagawan mo naman. Galit na singhal ko sa kanya. Oh, kumalma ka. Baka mapaslang mo ko, sayang ang lahi. Baliwalang sagot niya at nakuha pa nga ngumiti. Plastic? Napailing-iling na lang ako sa laman ng machine gun na bibig niya. Lord, have mercy on me.
If I'm going to end in the middle of this road, baka unahin ko na munang pasdangin tong si Bella. Itinulak kong muli ang sasakyan at di na pinansin si Bella na ngayon nauna nang naglalakad. Mabuti na lang din at kahit papaano'y nanahimik na siya. Pagod na siguro sa non-stop ngaw-ngaw niya. I feel like my skin is burning. My body was aching all over and I think naubusan ako ng tubig sa katawan. Then suddenly, Bella turned around and faced me with a smile from ear to ear. You see that sign? That means we're already here. Now keep pushing. Nakangiting saad niya. Tinuro pa ang karatula sa harap. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumakad na siya ulit. Narinig ko pa ang pagkanta niya ng careless whisper na parang palaka sa ulanan. I looked around and saw bunches of trees around us. Hindi ko na napansin na wala pala kami sa kalsada, kundi nasa malalim na bahagi ng daan na may mga naglalakihang puno ng nyog at mangga. Malamig at sariwa ang hangin na humahampas sa mukha ko, na nagpapatayo ng pawis na bumabalot sa buong katawan ko. This place is like paradise. Napakahabang daan sa gitna ng mga puno. Tanging mga ligaw na bulaklak at maliliit na damo ang makikita, habang nasa lilim ka ng mga nagtataasang puno. Nilibot ko pa ang paningin ko sa buong lugar, hanggang makita ko na rin ang karatula. Welcome to Hacienda Trinidad. Finally, we're almost there. Di na ako makapaghintay na mahagpos ang mahal kong yaya. Ano, kaya mo pa? Tanong ni Bella sa akin habang patuloy kami naglalakad sa gitna ng baku-bakong kalsada. Sa ilalim ng bungkos ng mga puno, para napakatagal ko nang nagtutulak at ramdam ko na talaga ang pagod. Kahit malilim sa bahaging to na sinasabi nilang Hacienda Trinidad, nakakapagod pa rin kung lalakarin dahil napakalawak pala ng lupain nila. Hindi ako makapaniwala na si Monica ang nag-iisang yaya ko, ang may-ari ng lugar na to. Kailangan ko magpahinga sandali. Ikakawala ko ng uhaw at pagod kapag nagpatuloy pa tayo. Is there any river here or falls? Anything that contains water? Uhaw na ako. Mahabang reklamo ko kay Bella. I've been in the province before, particularly in Zambales, because of my friend Mateo. Doon kasi sa lugar na yon nakatayo ang family house nila. Ngunit hindi tulad nito ang daan papunta sa kanila. If Bella leads me into the nicest way or road, baka sakali na hindi pa gantong nangyari sa amin. I think may falls malapit doon sa may hanging bridge. 30 minutes walk I think. Then we're there na. Maang nasagot niya. Hindi pa yata siya sigurado. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ba ako sa pinagsasabi ng babaeng ito o hindi na. Halos 1 taon na nga yata kaming naglalakad. Pero wala pa ako ibang nakikita kundi ang mga nagtataasang puno ng niyog at mangga. Pati na rin mga maliliit at namumulaklak na damo. Bella, it sounds nice knowing na may hanging bridge pala dito. Pero ni isang katiting ng peste ng katubigan, wala pa ako natatanaw mula dito hanggang naabot ng paningin ko. Ako ba talaga pinagloloko mo? Bulyaw ko sa kanya. Di ko maiwasang hindi mapikon dahil pagod na talaga ako. Habang siya na may mukhang enjoy na enjoy sa buhay niya. Alam mo, Leonardo, may kasamihan ng mga matatanda. Kapag naliligaw ka o kaya hindi mo mahanap yung daang kailangan mong tahakin, baliktarin mo raw ang suot mong damit. Sagot niya naman sa akin. At nakapamewang pa nga na akala mo, professional teacher na pinagagalitan ng estudyante. Pero dahil nga pagod na akong talaga at mukhang naliligaw na rin talaga kami, biniligtad ko na nga talaga ang damit ko. Bahala na nga. Bella's POV. On second thought, di namin inaasahan ni Bella na magtatanggal nga talaga si Leonardo para baliktarin ang kanyang damit. Pinipigilan kong matawa ang sarili habang magtatanggal siya kasama ng pantalon niya at biniligtad nga. In fairness, yummy si Bayaw. Kaya pala ganon na lang ang iniluha ni Monica sa mokong na to. May karapatan naman pala. Huwag mo akong titigan ng ganyan kung haharutin mo ang katawan ko. Baka di kita matansya, paamoy ko sa iyong kilikili ko. Lukot na lukot ang kili na singhal niya sa akin. If iling niya naman talaga, haharutin ko siya? Isang tao lang haharutin ko at walang iba kundi itong irog kong si Chad. Hindi ikaw, sira. Okay ka na. Simulan mo nang magtulak na makarating na tayo. Baliwalang sagot ko sa kanya at nagpauna ng lumakad. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga sigurado kung tama ba tong daan na tinatahak namin. Aba, ilang taon din akong nanirahan sa ibang bansa. Higit sa lahat, matagal ko nang iniwan tong lugar na to. Monica's father was my mother's big brother. Kaya nga ang Hacienda Trinidad inihati sa 2 bahagi dahil 2 silang magkapatid.
But as far as I know, dulo sa dulo nakatayo ang tag-isang rancho, which is the Trinidad Ranch and the De Hoya Ranch. At ngayon nga sa tinagal-tagal ko nang di umaapak dito, anong malay ko kung tama o mali ang daang hinulaan ko kanina. I even do the mini mo, daw ng baboy kamukha mo. At itong daan nga na tong tinuro kung kaya't dito kami lumiko. Diyos ko, patawarin nawa ako ng kagagahan ko, pero naliligaw nga yata talaga kami. As we continued walking, I saw Tata Kadjo. If I'm not mistaken, katiwala siya ng rancho nila Monica. He is riding a brown stallion. At palapit siya sa amin. Mabait pa rin talaga si Lord. Tumingin siya sa akin nang huminto siya sa gilid ko. Habang si Leonardo na may nasa likuran ko. Ikaw na ba yan, Senyorita Bellamy Hale? Manghang tanong niya. Kulang nang sungal-ngalin ko si Tata Kadjo nang banggitin niya ang pangalan ko eh. Ayaw na ayaw ko talagang naririnig ang buo kong pangalan. Ako nga po, Tata Kadjo. Pasaan ka po niyan? Pwede po ba akong sumabay sa'yo? Pagod na po ako kalakad eh. Sunod-sunod kong pagsusumamo kay Tata Kadjo. Siyempre gamit din yung pang drama queen ko. Bahala si Leonardo sa buhay niya. Pagkatapos niya ako sigaw-sigawan, bahala siyang mamanata dyan sa gitna ng daan at sa ilalim ng sikat ng araw. Pauwi na rin ako sa rancho, Senyorita. Sagot naman ni Nana Kadjo bago pinasadahan ng tingin si Leonardo. Sino naman itong kasama mo? Abay kay gandang lalaki ng kasama mo, Senyorita Bellamy. Giit niya pa, nakinangiti naman ng isa. Diyos me, pigilan niyo ako. Papatulan ko tong si Tata Kadjo. Isang bigkas pa sa napakabantot kong pangalan. Katakot-takot na konyat ang mapapala nito sa akin. Ganon pa man sinagot ko ang tanong niya. At ipinakilala si Leonardo sa kanya. Nakakahiya na hindi ko ipapakilala ang pagsintang pururot ni Monica kay Tata Kadjo. Tata Kadjo, siya po si Leonardo, kaibigan ho namin ni Monica. And no, hindi ho siya gwapo. Isa po siyang malaking kabayo. Tara na, Tata Kadjo. Bale walang sagot ko sa tanong niya kanina. Agad din akong sumakay sa kabayo bago binilatan si Leonardo na pulang-pula ang mukha. Ewan kung dahil sa inis, pagod, init o baka naman all of the above, kaya't samba ko lang mukha niya. All of the above nga siguro. Sir Leonardo, ihatid ko na muna ho itong si Senyorita. Hindi tayo kakasya sa kabayo pero pababa na rin si Senyorita Monica. Pwede kang sumakay sa kanya. Intayin mo na lang siya dyan. Mahabang saan naman ni Tata Kadjo kay Leonardo. Habang isa'y para nakakita ng anghel at biglang nagdiwanag ang mukha. Sus, pagsintang pororot lang yan, Chong.